ginagawa nila ngayon, merong malaking parang net yung sarap kung tawagin nila. Tapos may isa sa kanila na ang gagawin, sisisid sa ilalim. Parang bubugawin yung mga sinarapan para pumasok sila doon sa ating net, sa ating lambat. Sobrang amazing kung paano sila nanghuhuli ng sinarapan kasi malabo yung tubig eh. Parang hit and miss. Ngayong gabi sa Pinasarap. Yaman ang ating mga katubigan. Ang liliit! Grabe! Ating patutunayan. Ito yung tinatawag na sarad dito sa Samar. Sa mga Bicolano ang tawag dito baluko. Kita siya sa mga muddy area, so medyo madilim dun sa ilalim ng tubig. Pero bago malasap ang sarap ng pagkain, kailangan munang paghirapan ang pangunguha ng sangkap. Challenging! Maano mabasag yung bato. Ayan na! Sabay mong ganunin. Ayun, gaganunin. Uy, malaki-laki to. Yan. At dahil ang mga hamong ito, pangmalakasan, bawal ang matulog sa kangkungan. Mahirap lang i-navigate itong bangka nila kasi ang bilis niyang umikot. So ideally, dapat daw nandito ako sa may dulo para mas madali ko siyang nasasagwan. Ang problema, natatakot ako. Mahirap na, baka tumaob. Siyempre, titikman din natin ang mga putahing bunga ng ating pinaghirapan. Sinarapan ang sinarapan. Ang sarap nito sa kanin. Ay, ang sarap ng sarap. Crunchy-crunchy. Maalat-alat na maasim-asim. Perfect. Walang hamong aatrasan. Lahat ng yan dito lang sa Pinasarap. Benta ako ng 20 pesos. Samar ang first stop ng ating Pinasarap Water Challenge. Inabutan namin ng ilang kababaihan sa may batuhan sa gitna ng dagat. Ang batuhang ito na tila munting isla, lumilitaw lang daw tuwing low tide. Kaya habang mababa pa ang tubig, sinamantala nila ang pangunguha ng mga sisi o maliliit na talaba sa batuhan. Ganito yung sisi. Sa English, ang tawag dito rock oyster. By the name itself, ibig sabihin, oyster siya na nakadikit sa bato. Ngayon, ang gagawin natin, hahanap tayo ng mga ganitong klaseng bato sa ilalim ng tubig. At mamaya, titik-tikin natin. Okay. Tara. Let's go. Di tulad ng mga ordinaryong talaba, mas maliliit ang mga sisi o rock oysters. Kaya naman mahirap itong kuhain mula sa mga bato kung saan ito nakadikit. Kailangan pa itong tiktikin para lang makuha ang laman. Ito pang sukwat. Opo. Ito pang tiktik. Paano mo malalaman? Dito mo tiktikin, ma'am, sa may baba. Titik-tikin dito. Opo. Medyo lakasan niyo po, ma'am, para maano mabasag yung bato. Ayan na! Sabay mong ganunin. ma'am. Ayun, gaganunin. Hindi. Yan. Uy, malaki-laki to. Hawakan mo, parang ganyan, ma'am. Okay. Kailangan ba talaga naka-gloves pa? Pwede hindi naman. Pwede naman, ma'am, hindi. Ganyan. Masasama. Ang hirap hawakan eh. May nakuha na ako isa. Bongga. Tiktik. Kasi, para may So, nakakailang sisi po kayo sa isang araw? Pag malaki po yung pag halimbawa lahat yan na walang dagat, nakakaano pa ako, 10 baso 10 baso ng alin? ng ganito sisi. Hindi, gano'ng kalaking baso Yung ganyan yun? lang po kalaking baso. Tapos ang hirap-hirap kunin. Mahilig ako sa oysters pero hindi ko akalain na ganito kahirap palang kunin. Actually, yung ganitong klase ng oysters, yung rock oysters ang mahirap. Yung mas malaki na klase ng oysters, mas madaling kunin yun, Nay?
Yung talaba. Mas madali rin po yun, ma'am. Ngayon magluluto tayo ng sisi, rock oyster. Pero dito sa Samar, yung iba sa kanila kinakain ito ng ganito lang. Oo, hindi na kumbaga niluluto. Paano niyo po kinakain yung ganito, Nay? Nilalagyan ng luya. Ah, parang kinilaw lang. Tapos pipigaan ng kalamansi. Ah, ganyan lang. Tapos pwede na itong kainin? Ah, parang kinilaw. Kinilaw. Eh, fresh na fresh pa naman to. Sarap. 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 Pero ang sisi specialty ng mga taga Zumaraga, ang baduyang sisi. Talagang napaka-versatile nitong sisi kasi pwede siyang kinilaw lang, pwede siyang tinola, pero ngayon iba yung ituturo sa atin. Baduya. Paano po ba yung gagawin? Ito nilinisan na to. Hinugas na ng maraming bisis. Okay, kailangan hugasan ng maigi. Tapos lalagyan natin ng luya, yung sibuyas, dahon ng sibuyas. Yung baduya para siyang maruya sa mga taga Luzon. Pero usually yung maruya, di ba, ang nilalagay ay saging. Pero ito, sisi. Lalagyan natin ng harina. Kailangan medyo mas madali siyang i-make, so dagdagan natin ng tubig. Konting tubig. lang. Ang kailangan nating gawin siyang medyo golden brown, crispy. At eto na po, baduya. Sisi na nilagyan ng luya, sibuyas, konting asin, at harina. Tikman natin siya. Mukhang crispy siya eh. Sarap! Para siyang okoy, pero hindi kasing alat. Hindi kasing alat. Pero ang sarap na crispy siya. Hindi talaga ako usually mahilig sa mga fried na mga pagkain. At hindi rin ako mahilig sa okoy. Pero ito mukhang okay ako dito. Pag gumawa ka ng baduya, dapat lang talagang lutuin niyo siya, iprito niyo siya talaga. Mas masarap yung crunchy. The best. Bahagi ng Maqueda Bay ang malaking bahagi ng baybayin ng Zumaraga. Dahil napanatili ng mga Samarno ng kalinisan ng Maqueda Bay, sagana ito sa lamang dagat. Bukod sa sisi, isa pang kabibe ang itinuturing na specialty ng mga Samarnon. Pero di tulad ng sisi na tinitiktik sa batuhan, ito kailangan mo pang sisirin. Andito ako ngayon sa Maqueda Bay, ipinagmamalaki ito ng Samar kasi hindi lang mga isda ang makukuha dito sa Maqueda Bay. Meron pa silang mga nakukuha dito na mga shells. Isa sa mga pinagmamalaki nila, yung tinatawag na sarad. Tara, sisirin natin. Karaniwang 15 hanggang 20 feet ang lalim ng tubig na kailangang sisirin para makuha ito. Kasama ang mga mangingisda, sinisid namin ang bahaging ito ng Maqueda Bay kung saan maraming makukuhang sarad. Pero medyo malabo ang tubig sa parting ito ng dagat, kaya medyo nahirapan kaming sumisid at maghanap ng sarad. Mahirap po kasi medyo matalas yung shell niya at saka pag malabo yung dagat, pag dudukot mo minsan di mo matatansya yung kung saan mo siya hahawakan. Sa seafloor makikita ang sarad. Karaniwan, kalahating bahagi lang nito ang nakabaon sa buhangin. Ito yung tinatawag na sarad dito sa Samar. Sa mga Bicolano, ang tawag dito baluko. Sa Ingles, pen shell. Para siyang malaking-malaking tahong. So, iisipin mo madali siyang makuha, pero ang problema, yung mga ganitong klaseng mga shell, nakikita siya sa mga muddy areas, so medyo madilim dun sa ilalim ng tubig.
Kaya medyo mahirap din siyang kunin. So ito na yung nakuha nating mga sarad mula sa Makeda Bay. Iluluto na natin. Pero ang challenge dito ay paano bubuksan yung ganitong sarad nang hindi siya nasisira. Okay. At medyo matalas siya. Ha? So anong gagawin ko? Ganitong gagawin po natin. Dahan-dahan natin to ano yung kutsilyo sa loob. Sino? Para Tatanggalin na siya sa ano. So sisilipin mo siya. dahan-dahan lang po ma'am. Medyo matalas yung ano nito. Matalas ang alin po. Yung shell po niya. Hindi bubukas yung shell? Bubukas pag natanggal na yung sinasabing, kung tawagin ito sa amin, tinga, yung puti. Nahahawig man sa tahong ang mga sarad, mas malaki ito ng 10 beses. Hindi rin ito bahagi ng pamilya ng mga tahong o mussels. Nabibilang ang mga sarad sa pamilya ng mga clam o tulya. Kasi yung yung sarad ay meron siyang parang puti, nakadikit eh. Oo. nabilog. Nabilog. Yun ang mahirap tanggalin sa loob. Eto na, bukas ko na. Ay! Oh, nabuksan na. Wow! Yan na po. Nasira, sorry. Ah, Wow! Look at that! ayan. Yun! Ito lahat kakainin natin? Ito, pang-export to, ito ang pinakamasarap na parte ng sarad, ma'am. Itong puti. Itong puti. Parang yung scallops, ano? So, alin ang hindi kinakain dito? Ito po, itong kaparte po. Ito, gaganyanin mo po. Itong parang itsurang chicharon bulaklak. Yes po. Hindi yan kinakain. Kinakain. So, kailangan Yun ang- tanggalin ito. Yes po. Ang sariwang sarad, masarap daw iulam. At ang pinakapaborito nilang luto dito, adobong sarad. Saan niyo po natutunan yung ganitong pagkain? Sa mga magulang ko po, lola, lolo. So talagang ito palagi ninyong kinakain dito. Lahat na? Yes po. Okay. Makikita mo, lumiit na siya, no? Yung Ano nang toyo po, susunod? Toyo. Kaya karaming toyo po? Kahit yan na lang. Ito na lahat, ubus ko na. Isang jigger. Depende po sa dami ng niluluto paglalagay po ma'am ng toyo. Katapos po ma'am, suka na po. Suka na. Gano'ng karaming suka Ganon po? din po sa toyo. Ang bango na! At dahil nga nandito tayo sa Samar, marami dun sa mga dishes ng mga Samar noon, laging may gata. Kasi mayaman sila sa niyog. May dalawang klase ng gata na pinakita ka. Ito po, yung unang gata, Ito yung unang wala piga. po itong unang piga. Pure talaga. Pure talaga. Walang tubig. Okay. Yan, may konting tubig. Ito may konting tubig na to. So ang gagamitin natin, Yan muna yung may konting yung may tubig. konting tubig. Patutuyuin muna natin yung unang gata na inilagay. So mukhang natutuyo na siya ng kaunti, Yes, pero po. meron pang konting sabaw. Mayroon po. Pero okay na ba yan, yung Okay na po, ganyan? nilagay na natin yung pure na gata. So bago siya maluto, lagay na natin yung sili. Depende na lang sa inyo kung anong klaseng sili yung gagamitin ninyo. At ito na ang ating adobong sarad. Woo! Excited na akong tikman to. Ang pinakamasarap na parte daw ng adobong sarad ay yung puti. Ay! Ang sarap ng sarad. Very chewy siya. Masarap. Sarap. Akala ko ang malalasahan ko parang tahong, pero more of parang scallops ang nalalasahan ko sa kanya. More of scallops. Summer Challenge? Check! Next stop sa ating Pinasarap Water Challenge, Camarines Sur sa Bicol. Sa mga malalamig na lawang ito ng Kabikulan, makikita ang natatanging nilalang. Mga nilalang na kahit pinagkaitan ng laki, malaking biyaya naman daw ang hatid sa mga makahuhuli. Pag
Pagputok pa lang ng araw, pumalaot na ako sa Lake Buhi sa Camarines Sur. Ang pakay ng aming grupo, manghuli ng pinakamaliliit na isda sa buong mundo na pwedeng kainin. Ang tawag dito, sinarapan. So siguro nagtataka kayo bakit sinarapan ang tawag doon sa mga maliliit na isda. Hindi dahil sa masarap siya, pero dahil yung ginagamit na material para mahuli siya, ang tawag ng mga Bicolano doon ay sarap. Kaya sinarapan. Gawa ang sarap sa pinong lambat, kaya siguradong walang kawala ang mga sinarapang isda. Saan niyo po ba nahuhuli yung sinarapan? Yung sinarapan dito sa sa mga gamot dito. Ah, Diyan nagtatago. Diyan nagtatago. Sa ilalim dyan. sa ilalim. Mahirap hulihin itong mga isdang ito kasi bukod sa napakaliit nila at saka may pagka-transparent sila, lumalabas lang sila kapag madaling araw. Kapag pumutok na yung araw, magiging mainit na yung tubig, magtatago na sila sa ilalim. So, ang ginagawa nila ngayon, merong malaking parang net, yung sarap kung tawagin nila. Tapos may isa sa kanila na ang gagawin, sisisid sa ilalim. Parang bubugawin yung mga sinarapan para pumasok sila doon sa ating net, sa ating lambat. Sobrang amazing kung paano sila nang huhuli ng sinarapan kasi malabo yung tubig eh. Parang hit and miss. Eto na ang aming nahuling sinarapan. Sinarapan! Ang liliit! Grabe! Isa ang Lake Buhi sa mga lawang tinitirahan ng mga sinarapan. Endemic sa mga lawa at ilog sa Luzon, partikular na sa Bicol region ang sinarapan. Ibig sabihin sa buong mundo, dito lang ito matatagpuan. Kaya naman dito niya nakuha ang kanyang scientific name. Ang mga sinarapan karaniwang singhaba lamang ng 5 centavo coin. Taong 1641 nang pumutok ang Mount Asog, na kilala ngayon bilang Mount Iriga sa probinsya ng Camarines Sur. At dito nabuo ang lawa ng Buhi. Sinasabing nung mga panahong iyon, nagsulputan ng mga isdang sinarapan. 1902 nang matuklasan at pag-aralan ito ng American scientist na si Dr. Hugh Smith. Naitala na rin sa Guinness Book of World Records ang sinarapan bilang world's smallest edible fish. Ang mga bagong huling sinarapan, pinipigaan lang ng kalamansi ng mga mangingisda para ikilaw. Instant ulam na! 1940s naman nang maisipan ng mga Bicolano ang iba't ibang putaheng may sangkap na sinarapan at isa na rito ang inunon. Paano nga ba dapat niluluto yung sinarapan? Kasama ko ngayon dito si Chef Gao. Ituturo sa akin yung the Buhi way of cooking sinarapan. Alright, ano ba yung tawag dito sa dish na to? Yung dish po natin, tinatawag po ito na inan-en. In. Yes. Ganon. Inan-en. Kailangan ganon yung pagkakapronounce. Una nating ilalagay yung sibuyas po natin. Pero yung pagkakahiwa mo dun sa tomato, hindi siya yung talagang maliliit. Opo, kasi po parang dudurugin na rin natin ito dito. Pwede na po natin ilagay yung sinarapan. Sinarapan. Wow. Kamatis. Opo. Tapos, tututay lang sa ating haluin lang ng Opo. haluin. Hanggang maging golden brown na rin yung sinarapan. Then, add tayo ng salt and pepper. Salt and pepper. Itong dish na to, kailangan ng maraming patience. Ang gusto nating ma-achieve dito, yung matuyo siya, yung para na siyang sinangag. So, ilalagay na natin yung ating paglalag, maligay. opo.
na po. Alright. Na po yung sinarapan natin. Okay, tara. Wow! Inan-an ang tawag dito. Tikman natin. Sinarapan ang sinarapan. Ang sarap nito sa kanin. Dahil nasa Bicol na rin tayo, aba syempre, dapat may putaheng may gata. Panalo rin daw ang dish na ginataang sinarapan. So, ganun ulit. Gisa lang. Sibuyas. Bawang. Siyempre, kapag nagluluto tayo ng mga dishes na may gata, huwag kakalimutan yung luya. Yan din yung nagpapalabas dun sa sa kaibang flavor ng ng gata Saka po, pang-alis na rin po. Pang-alis ng lansa. Ilagay na natin yung sinarapan. So, separate iluluto yung gata, hindi hahalo dyan. Yun. Yung gata. So, pakukuluin lang natin itong gata. Susunod po natin yung siling haba po. Siling haba. Mga 3 piraso lang. Opo. Diyos ko, Lord. Hindi ka nga naman Bicolano kung hindi ka magsisili. So, Pwede na po natin. bukod dun sa siling haba, meron pang ginayat-gayat na sili. Ay, ang anghang nito! Alright! Ready na ang ating ginataang sinarapan. Nice! Looks good. Smells good. Laging nakakatakot tumikim ng mga Bicolano dishes kasi alam mong maanghang siya. Ang sarap. Ang anghang. Pero sarap Guiltless. Kasi walang fat content yung maliit na sinarapan. Unlike yung mga nilalagay natin pang sahog sa Bicol Express na baboy. I love it. Sa malawak na ilog na ito sa Bulacan ang susunod nating hamon. Ang challenge, matulog sa kangkungan. Manguha pala ng mga kangkong. Hindi man nabanggit sa kantang Bahay Kubo, aba, hindi naman daw magpapatalo sa dami ng putahing pwedeng mailuto gamit ang kangkong. Alas 6 na ng umaga, andito ako ngayon sa Plaridel, Bulacan, sa may bahagi ng Angat River. Ang gagawin natin, mangunguha tayo ng kangkong. Marami-rami dun. Mahirap lang i-navigate itong bangka nila kasi ang bilis niyang umikot. So ideally, dapat daw nandito ako sa may dulo para mas madali ko siyang nasasagwan. Ang problema, natatakot ako. Mahirap na, baka tumaob. Ayan na, ang mga kangkong. Kuya, pwede na itong i-harvest? Opo. Paano po ito kukunin, kuya? Gagamitan po siya ng kamay. Ganun lang? Opo. Ayan. Ganun po. Saan po ang kinukuha? Ay, yung pinakandulo po. Pinakang ano niya, talbos. Ganito po? Opo, ganyan po. Okay. Yung kangkong, isa siyang perennial plant. Ibig sabihin, all year round, makikita mo siya. In fact, kapag, kunyari, tinanggal mo yung isang tangkay na ganyan, tanggalin mo siya ng ganyan, after ilang araw, tutubo na siya. Yung mismo doon sa pinagputulan mo, tutubo na rin siya. Tapos, after 15 days, pwede mo na ulit i-harvest. So, madali talaga siyang patubuin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang pa ako ng 4 para makabenta ako ng 20 pesos. Diyos ko. Isa sa patok na luto rito ay ang adobong kangkong. Anong una natin gagawin? Siyempre, hinugasan na namin yung kangkong para malinis kasi alam niyo naman marami siya kaninang
putik-putik, ganyan-ganyan. So, syempre, para mas masarap, kailangan hugasan muna. Hugasan. At saka Tapos, po, hihimayin po siya. Bali po, ang kukuhanin niyo lang po, yung part na pinaka malambot. Painitin, tapos bawang, sibuyas, alam niyo naman, simpleng gisa lang, pwede na pong lagay yung tokwa. Itong tokwa, Bali pinito po, mo na muna. Opo, pipirituin na siya para hindi po siya madurog masyado. Oo. Okay po, ayan po, nagisa na. Ngayon po, ilalagay na po natin yung ating kangkong. Siyempre, gusto natin yung kangkong natin. Hindi masyadong lusaw na lusaw, hindi masyado siyang lamog na lamog. Gusto natin medyo crispy pa siya ng konti. Okay, tapos, Nalagay na po ang soy sauce. soy sauce, saka suka. Yes, tapos konting tubig para mas masarap. Yan. Okay. Sarap. Saktong-sakto lang, no? Ang masarap na adobong kangkong, yung hindi masyadong Lamog yung yung dahon ano, niya. yung dahon niya, yung talagang pagkagat mo sa kanya, may crunch ka pa. Sakto-sakto lang. Crunchy, maalat-alat na maasim-asim, perfect. Sabi nga nila, ang pagkain mas sumasarap kapag pinaghihirapan. Kaya naman laging challenge accepted ang anumang hamon na iharap. Mapalawa, dagat, kahit sa kangkungan pa, hindi ko yan uurungan. Lalo pa at ang mga sangkap na ating makukuha na nagpatunay ng yaman ng ating kalikasan. Magandang gabi, ako po si Karen. ating Ito ang sarap. Ang sarap.